Hello, kabayan! Kamusta po kayo? Happy New Year! Welcome back sa ating channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please i-click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! At dahil naka-orange outfit tayo ngayon, tamang-tama ang pag-uusapan natin ay about sa Sibang PH. So, sa mga kababayan natin na hindi pa familiar sa Sibang PH or sa Sibang account. So, meron na po ako mga videos nandiyan po sa ating YouTube channel. Meron po tayong playlist dyan ng mga ginawa ng mga videos about sa Cbank. So, for today's video ay siguro naman sa mga may Cbank account, so naka-receive na kayo ng notification na meron pong adjustment, meron po ulit pagbabago sa Cbank account natin. So, starting January 9, 2025 na po ay merong adjustment na sa interest rate na pwedeng ma-earn ng ating pera sa ating Cbank savings account. So, before yung naabutan ko po kasi nung nakapag-open ako ng Cbank account is 4.5 per annum ang interest rate na pwedeng ma-earn ng ating pera dito sa Cbank savings account natin. Pero yung previous na interest rate talaga niya is 6%, tapos naging 4.5, and then so later ng year ng 2024, so bumaba ulit siya from 4.5% per annum, so naging 4.25 per annum na lang siya na pwedeng ma-earn ng ating pera. And ngayong January 9, 2025 nga is bababa na ulit siya to 4% per annum na lang. So lahat ng savings natin na up to 400,000 savings na ilalagay natin sa Cbank account natin. So, ang makikitain na lang po niyan is 4% per annum. At isa pang additional na adjustment or pagbabago dito sa ating Cbank is kapag ginamit natin yung ating Cbank debit card sa overseas, so meron na po siyang 2% per transaction na charge or transaction fee, ganon. Pero kapag dito po sa local natin siya ginamit is free pa rin siya. So, walang pagbabago. So, every time lang nagagamitin natin siya abroad, so doon lang po siya magkakaroon ng transaction fee na 2%. So, para po sa inyo mga ating mga kababayang may Cbank account, so ano po yung opinion nyo sa pagbaba ng interest rate ng Cbank? Worth it pa rin po ba na mag-continue mag-save dito sa Cbank? Ano po yung masasabi nyo? Please comment sa ating comment section kung ano po yung insights nyo about dito. And in that case, para sa akin ay i-continue ko pa rin na gamitin itong aking Cbank account. So, by the way, yung 4% po per annum is malaki na po yan compared doon sa mga big banks or sa mga malalaking bangko dito sa atin sa Pilipinas. So, meron kasi sa atin na nag-earn ng interest sa mga big banks na wala pang 1% per annum. So, yung 4% is malaki pa rin po yan. And yun nga lang, hindi natin alam kung hanggang kailan siya magiging 4% pa rin. Pero, ayun, ang isa pang kagandahan dito kapag meron kang Cbank account or savings account is everyday makikita mo na yung iyong earnings, no, pumapasok na sa iyong Cbank account kung magkano yung kinita mo on that day. So sa mga local banks kasi, every end of the month or every first day of the month lang pumapasok yung interest rate na nakinita ng iyong pera. While dito nga sa Cbank is maiengganyo kang mag-save kasi everyday nakikita mo na yung earnings mo sa iyong savings. And ang kagandahan pa po dito is every time nagagamitin natin yung ating debit card or yung ating Cbank card, so meron po yung cashback. So, every time na magbayad ka ng bills, meron siyang cashback. And kapag mag-check out ka gamit itong Cbank card sa Shopee, meron din siyang discount or 0.30% discount, ganyan. And kapag gagamit ka rin ng scan QR dito sa Cbank PH, so meron din siyang cashback. So, may mga promos pa rin naman dito sa Cbank. So, malaking bagay pa rin itong mga promos ni Cbank kahit bumaba ng konti yung kanilang interest rate sa savings account. And another thing is, alam ko favorite nyo rin to kasi every week is merong 15 times na free transfer from Cbank to other banks. So, aminin nyo, hindi nyo nauubos yun. Hindi nyo agad nagagamit or hindi nyo lahat nagagamit yung 15 transfer. Kasi kapag nag-transfer kayo sa Cbank to other banks is free of charge. So, malaking bagay yon sa Maya, sa GCash, sa ibang mga digital banks or digital wallets.
ay may transfer fee na 10, 15 pesos or 25 pesos every time na magta-transfer kayo. Pero dito sa Cbank, so up to 15 times ay free yung charge kapag magta-transfer from Cbank to other banks. So malaking bagay po yun. Malaking-malaki na po yung matitipid natin kapag Cbank yung ginamit natin, no? Kaya, for me, kukontinue ko pa rin yung paggamit or pag-save dito sa Cbank account ko. So, ikaw kabayan, dahil bumaba na naman yung interest rate na pwedeng ma-earn ng ating savings dito sa Cbank, magkukontinue ka pa ba na mag-save? Gagamitin mo pa ba ang iyong Cbank account? Please comment down sa ating comment section. At para po sa mga bago lang sa Cbank account, so kung wala ka pang Cbank account, pwede po kayong mag-open gamit ang aking referral link. Lalagay ko na lang po sa comment section o kaya sa description box nitong ating video para makapag-open kayo at magkaroon kayo ng 50 pesos rewards as long as makapag-deposit kayo ng 1,000 at i-maintain nyo po yung 1,000 at least 3 days na hindi nyo po siya i-withdraw. So, after 3 days or after ilang days ay may papasok po direct sa inyong account na 50 pesos rewards dahil nag-register kayo sa aking referral link. So, ayun lang po muna for this video. Thank you so much for watching. Bye!